At syempre, ibalik naman natin ito mula kay Alan. Yes, ito ang question ni Alan. So, yes. Follow up ko lang dun sa mga Gen Z. Oh, mga Gen Z. Kayo na, nakita mo. Elijah. Tapos yan, The Boys. Kayo ba personally, parang dun sa istorya nito, meron ba kayong mga nakilalang girl or boy na parang nakipag-meet kayo pero hindi nyo kilala yung name pero kumbaga nakipag-join na kayo with them or something? Yung same experience itong story. Very ano kasi itong tao eh. Serious daw. Hindi, paano ba? Wala ba ako nami-meet na person na parang nakahalubilo ko na hindi ko siya kilala kasi medyo very parang ako makapagkilala mo siya kasi kita niyo naman kung paano magsalita, di ba? Ayun. Eh si Kish meron na to. Naalala ko parang ang daming beses kung may nakakasalubong ang ibang tao tapos hindi ko na nakikita. Parang, I think, masarap, bilang tao, parang ang sarap makakuha ng bagong kwento, bagong perspective ng mga tao. Kasi alam naman natin na bawat isa sa atin may iba't ibang experiences. So, alam mo yun, as an actor, nagagamit ko yun na, okay, may ganito pa ng klaseng tao. Tapos, eventually, mas nauna ako hindi maging judgmental. Kasi, nakikita mo na, okay, may iba't iba talaga tayong perspective. Hindi lahat ng tama ng pananaw ng tao ay tama. Hindi rin mali ng pananaw ng tao ay mali. So, yes, opo. Si Abdul, as an actor, di ba, marami kang namimit na mga taong hindi mo kilala pero nagiging close minsan. Fans, di ba? Totoo po, lalo po sa set, yung mga cameraman, kapo. Ayan, I think yung mga small moments na pag-appear and hi man lang, malaking bagay na. Yeah, si Abdul. Unang-unang masasabi ko is, I'm pretty sure lahat tayo may she who must not be named or he who must not be named. Kaya sobrang nakaka-relate tong story na to para sa akin. Siyempre, well, yung she who must not be named ko, totoo lahat ng sinabi ni Kitch na makabagong experience, hindi mo ma-expect kung na dadating pala yung tao na yun at that moment. Tapos ayun, magkakadevelopan kayo, yung exciting yung madidiscover nyo sa isa't isa na in a place that you never expected it to. Pero para sa akin, she who must not be named na yun. Thank you, Abdul. Sa Raven naman. Ano po yung parang meron ka na bang nakilalang girl or parang nakadate pero hindi mo naman kilala yung name, parang ganyan in real life? Ay, may alam si Francine sa'yo. Wala po kasi, very introverted lang talaga ako. Introverted? Ayos. Very introverted ako. Which is baliktad sa character ko sa movie na to. Yun naman yung gusto ko sa kahit third time na namin na-work. Yung niwala. Third time ko na-work yung Friendset. Laging Friendset. Laging may bago kasi iba-iba naman yung characters namin. Hopefully it won't be the last. Kasi na-enjoy ko matrabaho, di ba kung gusto nyo matrabaho. Pamigal na. Pero, ayun po. Yeah. Thank you. Thank you po. Si Elijah naman. Si Elijah. He who must not be named. Hello po. Okay, he who must not be named. Actually, halos signal din po ng mga sagot sa kanila, so kukopihin ko na lang. Paraphrase ko na lang. Ako po kasi personally, mahina po ako sa pangalan. So, mas nakakatanda po ako sa mukha. So, marami po akong instances na nagkakaroon po ako na he who must not be named, she who must not be named. Actually, kahit po kapag nasa trabaho ako, tandang-tanda ko po yung mukha, pero yung pangalan hindi po talaga. So, more on naka-base po talaga ako sa personality. Sa pinagkwentuhan, sa pinagsamahan. Thank you. Yung last question ko dun sa OG naman. Ayan! Diba, after Gen Z, OG naman. Ewan ko kung uso na ba natin to, di ba yung mga panahon natin na meron ka rin po bang nakilalang gano'n na parang wala pang social media that time, di ba? Yes. Alam mo, totoo yan eh. Siguro,
bago pinanganak lahat ng mga Gen Z dito, there was a time na walang social media. Because now it's very difficult to hide your identity because you can just search for someone sa social media. Makikita mo na, you have an idea of who that person is. Ang panahon namin, ang pinaka-she who was not be named namin is yung party line. Or sa phone. Kasi dati, sa telepono, tatawag ka, magdadial ka ng random number, pag may sugot na babae, then you meet that person, you don't know if the person you're talking to is that real person na ipapanggap or baka ibang pangalan. So yun yung mga she who must not be named ng mga panahong many years ago. Berna. Parang cross-line lang, gano'n, di ba? Ako wala, pero masyado mong ina ng edad natin. Party line, talagang party line. Ako wala. Wala akong matandaan. Pero ganun din, hindi ako matandaan. Oo, so marami akong she who must not be named, he who must not be named. So, yun, personality, or pag madalas ko na araw-araw ko nakikita. Wala akong matandaan. Thank you. Mabait ako eh. Baka si Tita Ruby, meron. He who, sino ba? Meron. Meron. Oo. At hanggang ngayon hindi niya alam. Meron kasi nasa network siya. Prominent na, personality sa industry, sa network. So talaga great crush siya. Wow. And until now, he should not be named. Kasi baka mawalan ng trabaho pag ilusyonada ka talaga, Ruby Ruiz. Pero buhay pa po naman. Oo. Itago natin sa initials. Pag binigay ko initials, kuhampuhan na. Giveaway, yeah. Thank you, Tita Ruby. Thank you, Romel. Thank you very much. This time, tumawagin naman natin si Mel Navarro. Hello. Hello. Hi. Alam natin yun sa mga kabataan, sa generation ninyo. Gaano nyo inaalagaan ang fans ninyo? Or paano nyo yung personal relationship ninyo sa fans? Kasi kung di dahil sa kanila, ay hindi kayo makikilala sa love team. Kung paano po kami sa fans po na? Yeah, yung relationship. Okay lang po. Actually, pinakalayas na kami. Sobrang gulo po. Nandiyan sila. Hindi. Kami naman po, ever since, sobrang sama na po talaga namin sa kanila. Pag po nakikita namin yung, ang iingay po kasi nila, kapag nasa stage po, siguro ng sigaw. Hindi po, hindi naman po kasi fans lang ang turing po namin sa kanila. Halos lahat nga po sila tropa na po namin eh. Diba? Mas pamilya, kahit sa lahat po ng ganap namin, kahit mga 5 out of 20 present po yan sila. Sa lahat po. Mas more on friendship kaysa fanship. Ganun. It's personalized. Minsan, kami kasi po, yung mga personal namin, hindi namin na-expose sa publiko. Kung ano yung mga ginagawa namin, kung ano yung gaya pa nung, hindi kami pala post sa social media. And minsan po sila, hinahanap na kami. Minsan kung anong theory na yung nabubuo. Dami yung ginagawang kwento. Tapos minsan po, pag magkasama kami, nagbabasa kami ng together ng mga tweets. Tapos, ang dami nilang theory. Tapos kami, parang alam mo yun na, grabe kung alam lang nila. Kung alam lang nila kung anong meron kami. Kasi, uso po ngayon ng hindi pagkakasundo, lalo na sa social media, di ba? Pero lagi namin sinasabi rin sa kanila na tayo yung maging impluwensya, magandang impluwensya sa mga bagong humahanga. Diba? Hindi namin gusto na tignan kami bilang artista. Hindi namin gusto na abangan kami bilang artista. Gusto namin din ipakilala kung sino kami. Gusto namin makilala kung sino ang bawat isa sa kanila. Hindi kami matandaan sa pangalan, pero alam namin kung sino po sila, kung mga pamilyar ng mukha na madalas po namin nakikita. And thankful kami dahil nadadagdagan at lumalaki. At maraming nahihikaya. As a love team, meron ba kayong parang pinipeg na nauna sa inyo? Yan ang yung pinipeg, ang mahirap sagutin. Yung pinipeg.
Siguro pinipeg wala. Pero yung accomplishments ng iba, gusto namin makuha. Ay, tulad na yun. Totoo naman. Pwede ba sabihin ko yung itago natin sa photo? Tatnil? Kayo pa ang next na Tatnil? No, kami yung unang first set. Oh! Ang galing sumagot. Hindi, well, si Kuya DJ ko sa si Ate Kat, isa po talaga sila sa mga talagang siguro top tier na love teams dito sa Pilipinas. Dahil na sa panahon po namin, sa generation po namin. And yung na-accomplish po nila, lagi po namin sinasabi ito. Gusto rin po namin magtagumpay, katulad ng tagumpay nila. Gusto namin maranasan na yung naranasan nilang tagumpay. Pero hindi para sumabay sa agos nila. May agos din po kami sa mga. Galing! Ano inputs doon ni Francine sa sinabi niyo about Katnil? Inputs mo sa sinabi ni Saka ano lang, sobrang ina-idolize namin at sobrang hinahangaan namin. Yung pag tinignan mo yung tandem na meron, hindi lang sila, hindi lang po Katnil, marami po. May Lisken tayo, may ganyan tayo. So, lahat po ng mga narating nila, na-experience sila na tagumpay. Gusto rin po namin ganito na lang, Francine. Ano ang kaibahan ng love team ninyo? Nawala yung iba. Ayan na. Ito na to. Organic. Ay! Wow! Ay, organic! Explain organic. Hindi nagpapanggap. Ay! Naku! Hindi nagpapangga. Hindi nagpapangga. So, sa true lang daw ang lahat. Hindi po kasi matagal na rin kami magkaibigan po ni Seth. I think malaking tulong po talaga yung friendship na meron kami. And para po sa akin yun yung kaibahan po namin sa ibang love team. Marami naman pong love team sa magkakaibigan, pero sa dami po ng pinagdaanan ng friendship namin, it's on a deeper level. Yun lang po. Gaano kalalim yung pinakamanalo? Sa scale of 1 to 10, the highest is 10, ano yung pinakamataas na level na na-achieve ng friendship ninyo and why? Tingin ko po nasa 10 naman, kasi po may mga pag kami pinagdadaanan ako na pagpapatuhan ko siya, ganun din siya sa akin. So, merong paano ba masasabi? Nagtutulungan. Yun po. It's more on meron kang nasasandalan. Okay. May follow-up ako kay Bobby bilang pinag-uusapan ay love team.